A day in the life of a single mom of two beautiful babies. Hello, strawberry. Hello everyone! 2 days ang off ko ngayon. So, syempre, ibibigay natin ng 2 araw na ito para sa aking mga babies. Yes. Double up tayo ngayon. Kaya kailangan nating ilaan ng mga araw natin kasama sila. Papunta kami ngayon sa aking trabaho kasi dadaan muna ako before ako pumunta ng festival. At ayan na nga, nandito kami ngayon sa elevator. Bumaba na kami ng kotse. Yes. Sabi niya, di mo marunong to. Hi, this is Ma'am Kayla, our clinical pharmacist. Tuntua siya sa baby ko. And this is Sir Ian. Ko yung mga outpatient pharmacist namin. Hello to Ma'am Nikita, Ma'am Bess, Ma'am Jane, at sa mga interns namin galing sa ibang school. Natuwa sila sa mga babies. Madalaga pa sila pero ayan, tinamang nilalayo nila si Annabo. Tuntua na siya kasi ito na ang kanyang time para makapag-play. Papunta kami ngayon sa mall dito sa Ayatang. Dapat kami ngayon. Grabe yung panahon. Sobrang laki na ng baby boy ko na dating kuyang-kuya na siya. Sobrang mapagmahal sa kanyang kapatid. Ayaw! And syempre, dahil ang kanilang tita na aking best friend ay nagtatrabaho dito sa mall, sa isang sikat na pharmacy, sinama na namin siya. Ayan, nilalaro-laro niya yung aking baby. Actually, first time nila magkita, personal. Nakikita nila ang baby ko through video call. Pero ngayon ka lang kasi siya nailabas na sobrang tagal. Kasi, ayan, kasama na namin yung mga ibang anak ng aking best friends nung college. Inisita namin ulit si Tita Jackie. Kasama na namin yan si Tita May Anya and si Kuya Kaiden niya. Si Kuya Kaide yung first baby namin sa aming best friend. Ito na yung time nila Kuya Kaide at ni Kuya Jansel. Ito yung time na medyo nagmo-moment muna kami ni baby girl. Kuya Kaide and Kuya Jansel, having their moment. Ayan, binigyan muna namin sila ng time para makapag-play. Hindi ko alam kung anong tawag dyan, pero sobrang nag-enjoy siya. Medyo pricey lang siya ng medyo. Kumbaga parang hindi talaga siya, medyo pricey siya. So, parang 50 pesos siya. May 10 coins na ibibigay sa'yo. Tapos, parang 3 minutes lang ata sila. Pero, mukha naman nag-enjoy sila. Masaya sila dun sa paglalaro nila. And, minsan lang yan. Kaya, okay lang. Pero, i-rate ko yan. Siguro, 5. And, next nila is nag-play sila sa car. Dati, si kuya ko,
kuya namin ipa-play yan together with. Basta alam niya na yun. So ayan, ngayon naman ay nagpa-play siya kasama si Kuya Kaiden niya. Sila yung parang mga bata na hindi naman ganun, hindi sila nakikita masyado. Parang once or twice a year lang. Pero yung bond nila parang kami ng nanay ni Kuya Kaiden. Ayan, nasa kami ngayon ito. Pumasok kami sa Kitsuna, nag-play sila. O dahil minsan nga lang kami magkita-kita, ayan. Nakatuwa lang kasi dati dalaga pa kami pero ngayon may mga anak na kami na best friend ko. Sumali sa isang palaro sa Kitsuna ang aking Kuya Loves. Tuntuan-tuwa siya kasi may pabalon sila. Sabi nila parang minsan lang daw ito nangyayari sa buong araw ng isang sa Kitsuna. Parang nagkakaroon sila ng party or pa-play dyan sa Kitsuna. Nanonood lang si Mama syempre. Binivideo ko yan kasi tuwang-tuwa siya dyan. Ito yung mga moment na parang matutuwa ka talaga kasi ini-enjoy niya yung pagiging bata niya. And nakakatuwang makita yung anak ko na nag-enjoy sa mga ginagawa niya. Siyempre, support lang si Mama. Nagagawa silang sword balloon. Tinitingnan ko ang aming kuya, sobrang natutuwa talaga kasi na-enjoy niya yung mga moment na nandito siya sa puso. Parang nag-flashback lahat ng mga nangyayari sa amin na isang bata pa rin talaga siya. Pero thank God kasi hindi ako nahihirapan sa pag-pop sa kanya sa mga pinagdaanan niya. Kasi alam ko at nararamdaman ko ito yung moment namin ni Yana na nagpapalambing sa akin na baby girl ko. Nakakatuwa kasi parang 4 months old lang siya pero nararamdaman niya na parang, uy, mama, I'm here lang. So matutuwa ako sa batang to, hindi ako nahihirapang mag-alaga. Although newborn pa lang siya, kailangan pa siyang alagaan. Parang every time na wala akong pasok, after kong pumasok sa work, kailangan ko pa siyang alagaan. Nakakatuwa talaga na parang nare-realize mo na lang na mami na talaga ako. But sa lahat na nangyari sa buhay ko, parang hindi talaga ako. Doon ako sa part na wala akong pagsisisi sa pagiging nanay. Kasi yung pinakamasarap na nangyari sa buhay ko. Oo, mahirap naman kasi talaga maging nanay. Lalo na kung nagtatrabaho ka tapos mag-isa ka lang. Pero sabi nga nila, kapag naging nanay ka, lahat kaya mong gawin para sa anak mo. Actually, lahat ng bagay na hindi mo akalain kaya mo palang gawin, magagawa mo para sa kanila. Ito yung time na parang naglalaro si Jancel at ang daming realization sa buhay ko na parang, yes, I am a single mom.
ito yung time na pauwi na kami. Medyo ginabi na kami nito kasi parang nag-enjoy na yung mga bata. Ayaw na yata umuwi. Ay, tapos na naman ang araw. Siyempre, kahit na first day pa lang ng off ko ito. So, ayan. Nakaiga na kami ng baby girl. Si Ana. Nabihisan ko na din siya. Ready na siya to first sleep. Sarap po kasi kanina sa stroller. Hello! Islap na ikaw? Ba't nagising ikaw? Napagod ka din? Sino? Napagod din lang eh. Sino? Si Kuya? Si Kuya. Ayan, actually, nagising na siya sa... Kuya pagod din? Nagising na siya kasi nakatulog na siya kanina. Sobrang pagod. Kalang talaga naglaro ang aking baby Yana. Ito talaga yung best time namin mag-ina kung saan parang hiniheli ko yung baby ko. Every day to parang after shift ko sa hospital. After ko umuwi kasi ang routine namin is pag uwi ko, si mama muna magbabantay before ako umuwi. Tapos ayusin niya yung higaan ng mga anak ko. And pagdating is ako nang bahala sa mga bata, lalo na dito. Parang natutulog kami. Ano pa kami sa peak na kailangan pa siyang monitor every hour. Kasi nagigising pa siya. Kung sino yung mga may mga newborn dyan, syempre maiintindihan ako. Ano pa ako sa peak na yun. Ayan yung time na parang nagme-me time kami na. Nag-enjoy pa naman siyang kasama. Siyempre 4 months pa lang at saka nagbe-breastfeed siya. Nakakatuwa lang kasi sobrang lambing ng batang ito. Yan. Hi Lord, thank you Lord sa mga babies na binigay niyo sa akin. Mahirap naman talaga kasi maging nanay, lalo na kung nag-work ka pa. Yes, second day, the next morning, after na namin maggala ng first day ko. And ayan na nga, nilalaban ko ng mga baby clothes ko. Yan. Kasi separate talaga yung damit niya sa aming dalawa ng kuya niya. Kasi syempre, pag newborn, sobrang sensitive talaga ng skin ng bata. So, I need to brush it with my bare hands. Tapos, iniwan ko muna saglit ng labahan. Binantayan ko muna si Ana kasi syempre parang ito yung time namin na parang makapag-heli ako sa kanya kasi the usual na hinihili ko siya is night. Sa umaga, sumama na talaga yun kasi napasok na nga ako sa trabaho. Yan, gusto niya yan yung hinihili ko siya sa ako. I don't know, pero ito yung napapansin ko kay baby Yana ko. Parang tuwa siya pag inhale ko siya sa aking legs. Nagig siya sa legs ko and tuwa siya dyan. Sansya niya yung boses ko medyo has parang mga husky or taray dog yarn. And that's for today's Day in a Life with me. Bye!